Ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Bagong Pilipinas na po tayo ngayon at atin pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang-aapi sa kapwa. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act number 10845, sino mang mapatunayan nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando kasama ng kabuuang halaga ng mga buwis, pangangalagutan at iba pang mga bayarin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa punto pong ito, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. ng kasalukuyan na hinisalamuha ang ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisyaryo. Ating mahal na Pangulo sa ating mga benepisyaryo. Ayan na si Bebe mga kuwat, oh. Grabe. Grabe, ang lakas. Siya mismo nagkukuwatan, lakas, oh, grabe. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa punto pong ito, iniimbitahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage para sa ating programa. Maari na po tayong umupo. Magandang umaga, Taguig! Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Taguig City Mayor Laarni Cayetano upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. Sa ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa lahat ng mga pinuno ng mga ahensyang pangnasyonal, sa mga pinuno ng pamahalaang lungsod ng Taguig, University President, mga ginigiliw kong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat.
Ang araw po na ito ay araw ng pasasalamat una sa Panginoon sa kanyang pahintulot na magkatipon tayo sa lugar na ito upang makatanggap ng biyaya mula sa national government sa pamumuno ng ating Pangulo. Alam po natin ang mabigat na hamon na kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino. At sa araw na ito, binisita tayo ng ating Pangulo upang tayo, una sa lahat, ay damayan at tulungan ang mga benepisyaryong mula sa lungsod ng Taguig. Bilang punong lungsod ng Taguig, ipinapahayag ko po ang aking pakikiisa sa mga layunin ng ating Pangulo na mapagaang ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Isa po ang mataas na presyo ng bigas sa alam kong araw-araw at gabi-gabi. Hinahanapan ng paraan, iniisip, solusyonan ng Pangulo ng ating Republika. Kaya po kami bilang mga opisyales ng lokal na pamahalaan ay nangangakong susuporta sa lahat ng mga programa magmula sa national government papunta sa mga kababayan natin dito sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Ang pagbisita ng Pangulo ngayong araw sa Taguig ay testimonya na tayo ay una, mahal niya. Natutuwa po ba tayo na binisita tayo ng ating Pangulo? Sunod, tayo ay mahalaga sa Kanya. Hindi po ba dapat ipagpasalamat natin yon? Sa dinami-dami ng mga lokal na pamahalaan na pagpasyahan po ng ating Pangulo na tayo dalawin dito. Sana ang mga kaloob na tulong na ito mula sa ating pamahalaan ay mapahalagahan po ninyo. No? Ako po ay humihimok sa inyong lahat. No? Bilang mga benepisyaryo ng 4P, sundin po natin ang ating mga responsibilidad sa ilalim ng programang ito. No? Huwag ho nating hayaan na masayang ang pagtingin at suporta ng national government para sa inyo. Ipakita po natin na bilang mga benepisyaryo ng 4Ps, hindi lang natin gagampanan ang responsibilidad natin sa ilalim ng programang 4Ps, kundi sisikapin natin na magsikap, magsipag para makagraduate. Kasi ang intensyon po ng lokal na pamahalaan ng Taguig ay kapareho ng intensyon ng national government. Hindi natin dapat papangarapin na manatili sa 4Ps, bagkus makagraduate sa programang 4Ps. Kasi pag nakagraduate na sa programa ng 4Ps, anong ibig sabihin? Mas matatag at maginhawa na ang buhay po ninyo. Tama po ba yon? Kaya ho, sa ngalan ng mga opisyales ng lungsod ng Taguig, muli ang aming pasasalamat sa ating Pangulo sa kagandahang loob niya na maiabot sa mga kababayan natin ang mga bigas na sigurado akong papakinabangan ng ating mga kababayan. At bilang ganti, muli, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang aming commitment, nakaisa mo kami sa adhikain ng national government sa mga programang mag-aangat sa kalagayan ng mga kababayan nating Pilipino. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Marami pong salamat, Mayor Cayetano. At sa punto namang ito, inaanyayahan po natin si Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binibining at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Social Welfare Development, Secretary Rex Gatchalian, at ang kinatawan ng unang distrito ng Taguig Pateros, Ricardo Cruz, na yung pamilya pala niya ay matagal nang kilala ng aking ama at ina dahil napakatagal naging barangay captain, barangay pie captain pa noon, di ba? Bikutan pa ito. Oo, tama. Kaya't maganda yun dahil napakadali yung ating pagkukonsulta at pag-coordinate. Ganun din ang ating alkalde ng Taguig, Larny Cayetano. Alam niyo po, nung una kami nasa Kongreso, kami po yung nasa minority. Yung mayor ninyo, congresswoman noon,
nakaupo dun sa harap sa akin, kaya lagi kaming magkasama, lagi kami nagsisismisan. At sa matagal na kaming nagtutulungan, kaya naging mas madali dahil sa aming pagkakilala, sa aming pagkakaibigan, naging mas madali ang coordination dito sa mga bagay-bagay nito sa ating pangangailangan. Lalo ngayon na naharap tayo sa mga kahirapan dulot ng mga pangyayari sa ibang lugar sa mundo, dahil dito rin sa mga napangyayari dito sa Pilipinas. At lahat ng opisyal ng tagapamahala ng Universidad ng Taguig, Dr. Desiree Giraldo, na mga kasama ko sa Lingkod Bayan, at siyempre ang ating mga kagalang-galang na distinguished guest na nandito ngayon, at lalong-lalo na ang ating benepisyaryo ngayon na ating binibigyan ng tulong. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakainit naman ng inyong pagsalubong sa akin at ako'y nagpapasalamat dahil pag ako'y nagagawi at napupunta sa Taguig, parang ganyan ang aking laging nararamdaman, ang init ng inyong pagsalubong. Maraming salamat po. Hindi po kailan sa inyo ang dahilan kung bakit tayo nagpulong-pulong dito po ngayon. Una, upang mamahagi ng bigas para sa ating mga benepisyaryo. Pangalawa, upang bigyan din ng ating pagsisikap sa pagsulong ng seguridad ng pagkain sa bansa. At ang panghuli ay upang iparating sa inyo na seryoso ang pamahalaan na sa pagsusugpo, sa smuggling, sa hoarding, at iba pang iligal na gawaing nakakaapekto sa supply at presyo ng bilihin sa merkado. Kung napapansin ninyo, sunod-sunod ang ating mga isisinasagawang pamamahagi ng bigas sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang mga bigas na ito ay mula sa mga nakumpiska ng mahigit na 40,000 sako na smuggled sa Zamboanga. Kayo po ang nararapat na makinabang sa mga ito. Alam po ninyo, wala naman po sanang problema sa bigas. Marami po ang supply natin. Ang ating buffer stock, ang ating reserve ay nasa 30 araw plus. Ngayon ay paakyat ng paakyat. Palagay ko sa pagkatapos ng pag-aani, papaabutin natin ng 70 plus days ang ating reserve. Kaya hindi talaga tayo kulang sa bigas. Marami po ang ating supply. Ngunit dahil sa mga smuggler, hoarder, price manipulator na yan, naiipit ang supply. Kaya nagbabago at tumataas ang ating mga presyo. Hindi tayo papayag na patuloy na mamamayapag ang mga mapagsamantalang pumipinsala sa ating kabuhayan at sa buong sektor ng agrikultura. Binabalaan ko ang mga sumasabotahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyo ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act number 10845, sino mang mapatunayan nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando kasama ng kabuuang halaga ng mga buwis, pangangalagutan at iba pang mga bayarin. Habang sa ilalim naman ng Republic Act number 7581, ang mahuhuling ilegal na nag-iimbak ng supply ay maaaring mapatawan ng kakulang mabigat sa parusa. Sa katunayan, may 3 na naman po tayong nahuling lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sa Rice Tarification Law, at sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaya po, ito ngayon ay kinasuhan na natin ang San Pedro Warehouse, ang Blue Sakura Agri-Grain Corporation, ang FS Ostia Rice Mill, ang Gold Rush Rice Mill ay kasalukuyang haharap sa patong-patong ng mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa.
bagong Pilipinas na po tayo ngayon at atin pong susugpuin ang mga hindi po lumalaban ng patas. Wala pong puwang sa lipunan ang mga nanlamang at nang-aapi sa kapwa. Tayo naman po, mga ordinaryong mamamayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutulungan natin. Ang totoo po niyan, hanga po sa ginagawa ninyo dito sa Taguig upang sa mga urban farming initiative na inyong ginagawa dito sa inyong lungsod. Isang halimbawa nito ay yung BGC Community Farm na matatagpuan mismo sa sentro ng maunlad at naglalakihang gusali ng BGC. Nariyan din ang City Farm na pinangungunahan ng isang mag-aaral, si Ana Beatriz Suavenco, kasama ang iba pang mga kabataan sa pagtatanim ng mga gulay sa isang urban farm sa North Signal dito sa Taguig. At siyempre, hindi rin magpapahuli ang ating Taguig Agriculture Office na patuloy sa malawakang pagsulong ng urban gardening sa mga komunidad. Ito ay isang patunay na pwede tayong magtanim kahit tayo ay nasa syudad. Buo ang suporta ng administrasyon sa mga programang tulad na ito. Paiigtingin natin ang mga inisyatibang ito, kasabay rin ang pagpatupad ng mga hakbang ng inyong lokal na pamahalaan upang mapanatili ang supply ng malinis na tubig, pagkontrol sa baha at paghahanda sa oras ng kalamidad. Pinakikita dito na tayo ay gagawa ng paraan upang maging matagumpay ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Patuloy tayong magtulungan para sa kinabukasan na walang gutom at puno ng kaginhawaan at pag-asa. Para sa Taguig, para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo kasama sina Secretary Gatchalian, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo at Mayor Cayetano at Congressman Cruz para sa isang group picture kasama ang ating mga benepisaryo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli po, daos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang patuloy na suporta sa ating mga programa at sa pamamahagi ng tulong dito sa lungsod ng Taguig.